kasikatan, dahil sa pera at artista, hindi na ngayon dahilan para manalo sa politika. Ito, sampul lang. Sa Las Piñas, kilala ang mga Aguilar Villar ang naghahawak ng Las Piñas, congressman at mayor ng ilang dekada na. Pero si Senador Cynthia Villar ay gustong bumalik bilang congressman ng Las Piñas. Tinalo ng hindi gaanong kilala na si Mark Santos. Haligi ng politika sa Las Piñas ang mga Villar. Pero tinalo kahit na siya ay kilala, maraming pera, pinakamayamang Pilipino at kandidato sa buong bansa ang mga Villar. Pero natalo si Cynthia. Yan po sa Las Piñas. Sunod, itong mga artista, kilalang kilala si Willie Revillame, kilalang kilala si Senador Bong Revilla at Philip Salvador. Oh, anong nangyari? Natalo sila. Yan ang pagpapatunay. Gising na ang mga botanteng Pilipino. Gusto nila talaga ng pagbabago. Sana tuloy-tuloy ito. Malaki ang naging epekto sa botanteng Pilipino ng performance at ginagawa at sinasabi ni Robin Padilla. Kaya ngayon pa lang, kahit malayo pa, si Robin Padilla, pag tumakbong senador ulit yan sa 2028, kung saan doon matatapos ang kanyang unang term, baka magkaroon din ng problema. Siya may pera, sikat, pero yung performance, ang pagbabasihan, malamang magaya siya dito sa ibang artistang nabanggit natin na hindi sinuportahan. Kasi nga malinaw, ang pera, kasikatan, hindi na ho basihan ng botanteng Pilipino dito at sa abroad. Ano po ang iyong masasabi yan? Alam niyo po, sa totoo lang aking napagtanto, ang may kasalanan kung bakit hindi nanalo si Jimmy Bondoc, Philip Salvador at si Willie Revillame ay dahil po sa pagiging underperformed nitong si Robin Padilla. Naging inutil po sa Senado, naging boy mukbang, naging boy sile, naging tawag dito yung si boy hagod ng bigote. At nung nakaraan ay naging boy ngawa dahil nga po ito umiyak dahil po sa pagkakakulong ni Digong doon po sa sa ICC. Alam niyo po, sa totoo lang, wala pa tayong nakikitang mga magagaling na senador na umiyak. Katulad ni Miriam Defensor Santiago, Blas Ople, Juan Clavier, Chopisto Gingona, eto nga si Edgardo Angara. Hindi po umiyak yung mga yan at hindi po mga naglulupasayan sa kangangawa. Diba? Hindi po natin nakitaan ng ganyan yan. Kahit nga sa mga ngayong mga pangkasalukuyan ng mga senador like Coco Pimentel, Risa Hontiveros, diba? Chis Escudero, hindi natin sila nakitaan ng pagluha. Dahil nga po ang mga yan ay professional at yung pong mga yan, matataas po ang IQ. Merong kasabihan, when intelligence is low, emotions are high. So, ito pong mga mahihinang senador like Bongo, Bato, and etong si Robin, mga iyakin at mga nagpapakita ng kanilang emosyon doon sa Senado. So, ibig sabihin po, mga mahihinang nilalang. Kaya po, kung natalo man si Robin, natalo man si Ipe, si Jimmy Bondoc, at etong si Willie Revillame, ay dahil po yan kay Robin Padilla. Hindi na po ginusto ng taong bayan na magkaroon pa ng another Robin Padilla na nag-top notcher pa noong 2022 election, tapos makikitaan po ng pagiging incompetent, pagiging mahina, at pagiging ala kong ibang maisip kundi bobo. Kasi saan ka nakakita nun? Makikipagdebate ka. Pumunta ka ng Senado, kumandidato kang senador, nanalo ka, pagdating ng debate, may kodigo. Pagdating ng debate, mayroong mga coach. Di dapat pala yung mga coach niya lang ang ginawang senador, di ba? Baka mas magaling pa sa kanya. Kaya po, ayaw na po ng mga kababayan natin sa mga bigyan ng jacket yan. At sa mga katulad ni Philip Salvador na puro sigaw ang ginagawa. Puro sigaw. At etong si Jimmy Bondoc, magaling lang siguro talagang kumanta, kaya walang tiwala ang mga Pilipino. Sunod na pag-usapan natin ay itong issue pa rin na hindi ho talaga ito mawawala. Baka nga lalo pang mabuhay. Kahit nanalong senador si Bongo at si Bato de la Rosa, mananatili pa rin buhay
ang issue sa ICC. Katunayan, sinabi po ni Prosecutor, Attorney Christine, ano ba yan? Conte, si Attorney Conte. Sige lang, mag-relax kayo ngayon dahil nanalo kayo. Sige lang, i-enjoy ninyo ang inyong pagkapanalo, Senador Go at Senador Bato. Hintayin natin kung ano ang magiging aksyon ng ICC. Kasi nga po kasama si Go at Bato sa kinasuhan, inireklamo ng mga Pilipino sa crime against humanity, human rights violation. Hindi pa tapos yan. Kaya sa tingin ba ninyo, mayroon si karapatan at tama sinasabi ni Atty. Conte, ang prosecutor, na mag-enjoy lang kayo, temporary lang yan. Abangan natin ang susunod. Magkakaroon ba ng warrant of arrest at kung paano ito ipapatupad ng ating gobyerno. Yung pagpapatupad, alam na natin. Gagawin niya ng PNP at gagawin niya ng Executive Department. Kung anong ginawa kay Duterte, nang gagawin kay Bongo at saka kay Bato, maging kay Sara Duterte sa oras na magkaroon sila ng warrant of arrest. At kung dadalhin ito ng Interpol na hindi pwedeng tanggihan ng Philippine government, abay magkakahulihan. Kung kailan, hindi natin alam yan. Kaya nga posibleng temporary lang yung kanilang maaaring kasiyahan dahil senador-elect ulit sila, nanalo ulit sila. Pero itong kasong kinakaharap, hindi po ito mawawala. Walang pakailam ang ICC sa politika sa Pilipinas. Dating sinabi ko na yan. Dahil buhay na buhay ang kaso. Ang mga nagreklamong Pilipino, ang naghahanap ng hustisyang mga Pilipino sa paglabag sa karapatang pantao. Noon, si Bongo ay pinakamalapit kay Duterte. As Special Assistant to the President nga yan, ng 6 na taon. Si Bato naman ay naging Director General ng PNP. Noong kasagsagan po ang Operation Tokhang, kaya sila po ay nasa sangkot. Si Sara naman, isinangkot din dahil di umano, nung ito ay mayor ng Davao, may mga paglabag din sa karapatang pantao, kaya nasama siya. At hindi naman sila nag-deny. Alam nila na kasama sila ron. Inamin na ni Sara Duterte. Nakita niya ang listahan. Nandun ang mga pangalan ni Go, Bato, Sara Duterte, at ng mga general o ex-general ng PNP. Yan ang ating aabangan. Okay? Yan po ang sitwasyon. Hindi ito pananakot. Balita lang po, pagtalakay, opinion at analysis sa aking opinion, may karapatan ang complainant, may karapatan si Atty. Conte na sabihin ito at kanyang nirerespeto naman ang political exercise, yun ang kailangan. Irespeto natin yon. Okay. Kaya hindi po dapat magpakampante itong si Bato, si Bongo at lalong-lalo na si BP Sara. Nako, yung kay Bato daw po ay nakaredy na. Ayon po sa reliable source, nako, talagang pinatapos lang po ang eleksyon. Eto ngayon ang tanong, paano makakapagsilbi ng matino etong si Bato de la Rosa kung kada labas niya ng bahay, kada punta niya ng Senado, ay natatakot siya na mahuli ng Interpol. Paano ngayon yan makakapagserbisyo? At nako, eto pa, etong si Sara Duterte ay isa din po sa mga inimbestigahan ng ICC. Ayon yan mismo kay Atty. Conte, pati na din itong si Bongo. Ayan na nga ba? Si Bongo may video pa to, umamin to. Reward system, umamin yan. At meron din po nga nagtuturo na si Bongo ang naglalabas ng pera para pambayad sa mga nakakakota na mga PNP noong kapanahunan ni Digong. Naku po, talagang hindi pala dapat magpakumpiyansa itong mga kampo ni Digong dahil hindi pa tapos ang delubyo. Hindi pa tapos ang bagyo sa kanilang mga buhay dahil po napakaigsi lang po ng kasiyahan sa kanilang pagkapanalo dahil ito pong mga personalidad na ito, Bato, Bongo at Sara, ay nanganganib mahuli ng Interpol at isusuko na sa ICC. O di ba at least nakapunta kayo ng ICC, libre, wala kayong gagastusin. Di ba? Free board and lodging, meron pa kayong private jet. At may libre pang pagkain, di ba? Pagdating nyo ng Dubai, biryani pa ang ipapakain sa inyo. Napakasarap ng biryani, di ba? Kaya po, pagkakataon na ni Bongo at ni Bato na madalaw si Digong doon sa ICC. Kaya lang kapag nangyari yan, mukhang wala nang uwian. Hindi nyo napansin? Never dumalaw si Bongo at si Bato doon sa ICC. Never dumalaw kasi nga alam nila
na talagang kapag sila'y pumunta doon, baka hindi na sila makatuntong ulit, makabalik ng Pilipinas. Kaya, nako, grab nyo na itong ano, kumbaga parang ano to, promo. Promo para kay Bato at kay Bongo. Grab nyo na, punta kayo ng ano, makapunta na kayo ng ICC ng walang ginagastos. Free board and lodging pa pagdating doon. Magbaon lang kayo ng tsinelas, Samantala, ito ba ay kailangang ipagbunyi yung pagkapanalo ng kanilang mga kakampi. Tama lang yan. Yung pagkapanalo ni Duterte na magiging mayor ng Davao, hindi naman maging problema yan kasi local yan, taga Davao po ang nag-decide yan. Wala tayong magagawa. Gusto ng mga taga Davao, ang mga Duterte, siya maghawak, ibinalik. Si Pulong, ginawang congressman ulit. Si Basti, ginawa uling vice mayor. Si Duterte, ginawa uling mayor. Tapos yung apo ni Duterte, ginawa pang konsehal. So, pamilyang Duterte na ang nakapwesto sa Davao. Wala tayong magagawa. Yan po ang desisyon ng local voters dyan sa Davao. Kasi Davao City registered voters ang nagdesisyon dyan, hindi national. Kasi marami nagtatanong, bakit nanalo si Duterte? Bakit nanalo sila? Wala po tayong magagawa. Yung mga botante sa Davao City ang nag-decide. Hindi po yan desisyon ng pangkalahatang Pilipino. Hindi yan desisyon ng lahat ng Pilipinong botante. Hindi po. Exclusive yan sa local registered voters sa Davao. Kasi local position po ang district congressman, vice mayor, konsehal, at mayor. Yan po yun. Okay? So, bahala na kayo kung anong tingin nyo sa mga taga Davao. Pero ako, kinikilala ko yung kanilang desisyon. Kasi local lang naman yan. Para tayong magagawa. Gusto nila yun kaya natalo yung mga Nograles. Although lumaban yung mga Nograles, doon sa mga kampanya, ang tingin parang mananalo sila pero natalo. So, nag-decide yung local voters, ayun po ang nangyari. Ngayon, ang sabi nila, paano maghahawak si Duterte nakakulong? Okay mag-alala dahil si Basti naman ay mayor o vice mayor elect, yan po ang magiging acting mayor. Gano'n naman Magkapartido man o hindi, pag wala yung mayor, yung vice mayor ang acting mayor. At yun namang number 1 councilor, yan ang acting na vice mayor. Gano'n po. Kaya kayo mga taga Davao, gusto nyo yan walang problema. Total, pera nyo ang pinag-uusapan yan. Okay? Siyudad nyo ang nakataya dyan. Kinabukasan ng taga Davao City, hindi kayo mabahala dyan. Gusto nyo mga Duterte, yan po ang magiging sitwasyon. Kung dahil nakakulong si Mayor Duterte, si Vice Mayor Baste ang siyang magiging acting mayor. Tingnan natin kung yan ang gagawin ng local government after ng mga proclamation. Pero nakabinbin pa. Meron pa daw nakabinbin din ng disqualification cases. O di, bahala ng COMELEC. Ang COMELEC naman ay nakatingin kung may ebidensya o wala, kung ano man ang magpapatupad po ng regodon o pagbabago sa mga local position ay ang Department of Interior and Local Government. Ayan. So kabang-abang. Kasi maraming nagsisi, bakit nanalo si Duterte? Wala tayong magagawa. Ginusto yun ng mga taga Davao Pero sa pangkalahatan, iba yun. Walang kinalaman ng maraming botante, milyong botante outside Davao City sa pagkakabalik ng mga Duterte. Kasi nga po, sila ang nag-decide yan. Okay? Para lang maintindihan nyo kasi pati itong mga Taga-Luzon, pati ako ay sinisisi bakit daw nanalo ng Duterte. Ewan ko. Hindi naman ako botante ron. Hindi naman ako bumoto ron. Dahil ang bumoto ron yung kanilang mamamayan. Di ba? Ganun ang sitwasyon. Please like and share. Subscribe kung hindi pa. Yes po, Sir Mike Abe, napakaganda ng iyong paliwanag. Kaya nga po talagang dito sa nakaraang eleksyon na ito, wala po talagang dayaan na nangyari. Napakalinis po ng eleksyon, walang anomalya. Bakit? Nakapwesto ulit si Digong. Diba? Kung meron po talagang dayaan at gugustuhin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mandaya, na imanipula ang nakaraang eleksyon, baka si Nograles ang nanalo dyan. At walang Duterteng mananalo sa Davao City. Pero di ba nga po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patas na patas dito po sa ating bansa. Kay mahirap, kay mayaman ka, Pilipino ka, hindi niya tinitignan kung ano ang kapasidad mo, kung ano ang kaya mo, kung ano ang kayamanan mo.
ang kailangan at ang importante lamang kay PBBM ay ikaw ay isang Pilipino para kanyang mapagsilbihan. Patas na patas ang Pangulo natin. Hindi katulad noong kapanahunan ni Digong na ang mga Tsekwa pa po ang pinaboran, ang mga mayayaman po na mga taga-ibang bansa pa ang pinaboran at nako, ang mga Pilipino po ibinaon sa utang. Diba? Kaya po talagang dito po sa nangyari na eleksyon na ito, kailangan nating talagang palakpakan si PBBM dahil nga po sa kanyang napakapatas na ginawa sa ating bansa. Pinaiiral niya ang demokrasya. At pagkatapos ng eleksyon, naku, umarangkada na, rumatsyada na kagad ang 20 pesos per kilo ng bigas sa mga kadiwa center. O di ba? Hindi po totoo na para lang po sa eleksyon at pangangampanya ang 20 pesos na per kilo ng bigas. Ito po ay ginusto ng ating Pangulo at tinupad niya ang kanyang mithiin, ang kanyang aspiration. Wala pong pinipiling oras. Kung kailangan na at kung kaya na igawin itong mga ganitong pangarap, ay ito po ay tutuparin na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya po, nako, pasensya na po doon sa mga napuprostrate at nadidismaya dahil po nagawa ni PBBM ang kanyang pangarap, 'di ba? At sa mga umaayaw pa rin sa Pangulo, wala na po tayong magagawa. Kahit po nanalo na ang inyong mga senador ngayon, wala pa rin po talagang mababago at si PBBM pa rin ang presidente. O, di ba? Kaya po dito sa video na ito ni Sir Mike Abe, maraming salamat Sir Mike Abe sa iyong napakagandang video. Sila Bato, Bongo at Sara hindi dapat talaga magpakumpiyansa dahil ang ICC ay malapit na. Nako, medyo tug gumagano na yung mga dibdib niyan. Ito nga patungkol naman po dito sa pagkatalo ni ni Bato, pagkatalo ni pangalan ito, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc at si bigyan ng jacket yan, Willie Revillamen. Nako, pasensya na kayo kasi yung unang artista na naupo na senador noong 2022 naging inutil po sa Senado kaya hindi na po talaga ginusto na dagdagan pa ng pasakit sa ulo. Kaya Chis Escudero, pasensya na kayo. Better luck next time. Pag nakauwi na lang si Digong after 30 years saka kayo bumawi. Baka manalo pa kayo. After 30 years, try nyo ulit kumandidato. Diba? Kasi wrong timing kung si Digong siguro hindi nakulong, baka nanalo kayo. Kaya lang naipakulong Diba? Kasalanan ni Digong yan Dapat hindi tayo umalis sa ICC para nandito pa rin siya sa Pilipinas at naikampanya pa rin kayo. Kaya lang, dahil umalis tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro, lahat ng rules ng Rome Statute, hindi na pwedeng i-apply sa kanya. Kaya po dun siya ngayon nabubulok at 2 buwan na nakapiit doon sa ICC. Kaya better luck next time. Try nyo ulit kumandidato after 30 years. Baka ikampanya ko na kayo. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Sa mga nakapalo nga pala sa akin dyan at mga nakasubscribe na mga DDEBs, DDLis, mga DD shit ang pikon ay laging talo. Pikon kayo kaya kayo ang talo.